tutok na sa opinion mo, opinion ko. Kasama niyo po Darlene Olanyo. Siyempre mayroon na naman po tayong topic na pag-uusapan, bibigyan ng opinion ngayong araw po ng Thursday. Pero bago po tayo dumako sa ating katanungan, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa isang 10-year-old boy. May isang 10 taong gulang na batang lalaki na naputulan ng kaliwang braso dahil po sa isang car accident. Dahil sa nangyari, labis po nanalungkot ang bata na tila nawalan ng gana sa buhay, na kahit ang kanyang mga magulang ay hindi na alam ang gagawin upang mapasaya siya at ma-motivate siya sa buhay. Pero isang araw, ikinagulat po ng kanyang mga magulang nang sabihin po ng batang lalaki na nais siyang matuto ng judo. Kahit pa nagdadalawang isip dahil sa kanyang kondisyon, ay pumayag po ang mga magulang ng bata na pasalihin ito sa judo at in-enroll nila ito sa isang judo school. Sa judo school, ang batang lalaki ay tinuruan lamang ng kanyang judo teacher ng iisang move o iisang technique. Sa umpisa, ikinalungkot ito ng bata dahil iniisip niya na ina-underestimate ng kanyang teacher ang kanyang kakayahan dahil sa putol ang kanyang kaliwang braso. Pero kahit masama ang loob, ay nanatili pa ring nakafocus ang batang lalaki sa kung ano ang itinuturo ng kanyang teacher. Hanggang sa na-master at na-perfect na niya ang nag-iisang move na itinuturo sa kanya. Sa araw ng kanyang kompetisyon, labis na kinakabahan ng mga magulang ng bata at natatakot sa posibleng mangyari sa kanilang anak dahil mas malaki ang kalaban nito. Bago naman tuluyang sumabak sa laban ng lalaki, binulungan siya ng kanyang teacher at sinabing, "Focus on that one move." Nagsimula na nga ang laban at makikita na sobrang focus ang bata at iniisip kung paano at kung kailan niya gagawin ang nag-iisang teknik na iyon. Maririnig naman sa venue ang pag-cheer ng mga manonood sa kalaban ng bata habang ang iba ay tinatawanan siya dahil sa kanyang kapansanan. Pero hinayaan lang po ng bata ang mga ito at nanatili siyang nakafocus sa laban. Hanggang sa nakakuha na ng tamang pagkakataon ang batang lalaki upang gawin ang nag-iisang teknik na alam niya. Nagulat po ang mga manonood nang makita ang kalaban ng lalaki na bumagsak at hindi na nakalaban pa. Manghang-mangha ang lahat ng tao sa venue sa kanilang nasaksihan at maging ang batang lalaki ay hindi makapaniwala na nanalo siya. Sa awarding ceremony, bago niya tanggapin ang kanyang medal, tinanong ng batang lalaki ang kanyang teacher kung paano siya nanalo sa laban sa pamamagitan lang ng isang galaw. Sagot naman po ng teacher, "Una, na-master mo ang isa sa pinakamahirap na teknik sa judo at nag-focus ka dito. Pangalawa, nanalo ka dahil ang tanging depensa na maaaring gawin ng iyong kalaban sa nag-iisang teknik na iyon ay kumapit sa iyong kaliwang braso." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwentong ito? May mga pagkakataon po na parang ikanahihiya po natin yung ating mga kahinaan, yung ating kumbaga parang sa tingin natin mga pagkukulang po sa atin, without even knowing na pwede rin pala natin itong magamit sa pagtupad ng ating mga pangarap. Ang kailangan lang po natin gawin ay yakapin at tanggapin ang ating mga kahinaan. At syempre, mag-focus po tayo sa pag-enhance o pagtulong po sa ating sarili kung paano natin magagawa na ang ating biggest weakness ay magiging ating biggest strength.
Katulad po ng bata, no? Na nawalan na po siya ng gana sa buhay noong nawala ang kanyang kaliwang braso. Pero sino ba namang mag-aakala na ang kawalan niya ng kaliwang braso ang magpapanalo sa kanya sa kompetisyon? Sabi nga po, you are strong when you know your weakness. You are beautiful when you appreciate your flaws. You are wise when you appreciate. You are wise when you learn from your mistake. Ulitin ko po. You are strong when you know your weaknesses. You are beautiful when you appreciate your flaws. And you are wise when you learn from your mistakes. So wag po natin hayaan na kainin lang po tayo ng lungkot o kawalan ng kumpiyansa sa sarili dahil lang po sa mga insecurities o mga kahinaan po natin. Instead, gamitin po natin itong motibasyon upang mas lalo pa tayong mag-grow, matuto at maging maayos po yung ating buhay sa hinaharap. Lalo na't nandyan naman po ang Panginoon na gagaway po sa atin sa mga pagkakataong pinanghihinaan tayo ng loob. Sabi nga po sa Isaiah chapter 40 verse 29, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Thursday.